2 years old na inahin na to mga boss. Pero tingnan nyo, kumpletong kumpleto na yung mga balahibo niya. At pwedeng pwede ng isa lang para sa early bird breeding season. Yan siya oh. Ikaw pumili para ano. Magandang buhay mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay yung aming sistema at diskarte kung paano namin naihanda yung aming mga inahin para sa early bird breeding season. Kalimitan ang ginagamit ng iba dito mga boss ay yung mga pullets na nagpapakasta na. Pero kami, sinadya talaga naming ihanda yung aming mga golden hen para magamit namin sa breeding season ng early bird ngayong 2023. Tara mga boss, samahan nyo kami sa paglibot-libot at isi-share ko sa inyo ang aming mga ginawa. Ang unang step na ginawa namin mga boss ay yung binantayan namin sa aming mga inahin kung alin talaga sa kanila yung mga nauna ng nag-uumpisang maglaglag ng kanilang mga balahibo. At yung mga inahin na yun mga boss ay dinala namin sa cording area para ma-expose sila bigla-bigla sa natural elements katulad ng maghapong direct sunlights at magdamag na expose sa hamog. Ganon din yung pagpatak ng ulan mga boss. Ang mga tinutukoy kong inahin dito mga boss ay yung mga nasa loob ng indoor breeding pen at saka sa mga battery cages. Ang pangalawang ginawa namin mga boss ay nagpalit kami kaagad-agad ng feeds. Magmula sa breeder pellets ay pinalitan na namin yung aming mga patuka sa kanila ng high fiber feed content katulad ng mga kinakain ng mga paluguning cocks sa cording. Hinaluan namin ng 30% ng F1 na darak yung kanilang mga patuka. So bali ganito ang mangyayari mga boss. Syempre, mula sa breeding pen, di ba, naglalaglag na yung kanilang mga balahibo or nag-uumpisa na paisa-isa at bigla mo silang ilabas, ma-expose sila ngayon. Lalong-lalo na ang maganda diyan mga boss, yung maulanan sila ng basang-basa. Tapos bukod doon, iibahin mo pa yung kanilang pagkain mula breeder hanggang sa feeds na may halong 30% na darak. Bababa yung vitamins at minerals na matatanggap ng kanilang katawan. At yung mga factors na yon mga boss ay napakalaking bagay para ma-stress sila nang sa ganun ay mas mabilis at tuloy-tuloy yung pagbagsak ng kanilang mga lumang balahibo. So, let's say, tuloy-tuloy na mga boss yung pagbagsak ng kanilang mga balahibo. Sa mga panahon na yan, ay iniiwasan muna namin silang hawakan at hindi rin kami muna nagbibigay ng mga anumang supplement katulad ng vitamins, B-complex, ganon. Bali, ang binibigay lang namin sa kanila mga boss ay yung pamurga. At huwag nyong kalimutang tutukan mga boss yung yung pagkakaroon nila ng sipon. Kasi minsan pagka nabibigla sila, lalo't biglang expose sila sa labas, lalong-lalo na mga boss pag sila ay naulanan. Kaya magbigay kayo ng prevention para sa sipon. Ngayon mga boss, pagka lahat na ng luma nilang balahibo ay nalaglag na at nakikita nyo na nagsisipagtubuan na yung mga bago nilang balahibo, dun na, yun po ang sign na aking hinihintay para magbigay ako ng suplemento. Ang binibigay ko lang naman mga boss ay simple lang, yung B22 powder at saka yung Sesical. Ito po ay hinahalo namin sa kanilang pagkain dahil iniiwasan pa namin silang mahawakan sa mga panahon na yan mga boss dahil nga nangangarayom pa yung kanilang mga bagong balahibo.
And then, pagka medyo bihis na ng konti, yung mahahaba na ng konti yung kanilang mga balahibo, yun na rin po yung sign na nagbibigay ako ng Dextrolite. At kasabay din po, ang pagbibigay ko niyan ay nagbibigay na rin po ako ng Byton, yung produkto ng Trico. Yan po ay ADE. Nakakatulong po yung mga yan para sa pag-boost ng kanilang fertility in preparation sa kanilang nalalapit na breeding duties. Bali, weekly na po yung pagbibigay namin ng Dextrolite at saka yung vitamin ADE. Tuloy-tuloy din po yung pagbibigay namin ng B22 powder at saka Sesical powder para sa calcium. Take note mga boss sa behavior ng inyong mga inahin. Pag may naririnig na kayong nag-uumpisang mangakak na inahin, yan yung sign na aking hinihintay para magbigay na ako ng bakuna. Yung anti-peste, B1 Lasota lang mga boss ang ginagamit ko. Bago sila tuluyang magpakasta, naka-recover na sila dun sa epekto ng bakuna. At makakaasa na kayo na safe na sa peste yung inyong materialis at pati yung mga inyong mga sisiw mga boss, dahil may papasa nila sa kanilang mga sisiw yung antibodies na mayroon sila nung panahon na sila ay nangingitlog pa. Gusto ko lang na linawin mga boss wag lang yung inahin or mga pullets ang inyong bakunahan. Lahat na ng inyong manok sa farm, mapa-breeder man yan or mga fighters or mga pullets or cockerels or whatsoever you have in your farm. Pag nagbakuna po kayo ng anti-peste, lahat na ng manok sa inyong manukan. Mapa-breeders man yan, stags, pullets, disable, sisiw, basta nandyan po sa inyong farm, native, isabay nyo na sa pagbabakuna. Ngayon at tapos na tayo sa bakunahan, hinihintay na lang natin na makarecover yung ating mga inahin. Ang ginagawa namin mga boss ay yung mga selected naming inahin ay nilalagay na namin sa aming breeding pen. Pati yung tandang, yung stag. Stag kasi yung ginagamit namin mga boss pag early bird. Pero yung stag mga boss ay nakatali para maiwasan yung rape, yung paghahabulan ng mga inahin. At saka pagka rape mga boss, ibig sabihin hindi nagkukusa yung inahin. Hindi pa niya feeling, hindi pa siya on hit kumbaga sa tao or sa ibang hayop. Kaya tinatali namin yung tandang, hinahaya na lang namin mga boss na yung inahin mismo ang lalapit at magkukusang magpakasta doon sa aming katsaw. Nang sa ganon, makakasigurado kami na walang bugbugan na mangyayari at maganda yung kanilang mating system sa kanilang sarili mismo. Parehas silang nag-enjoy nung sila ay nagkastahan mga boss. At yung mga inahin namin na iba mga boss ay sinasadya namin na i-cord katabi nung mga pinapalugon na cocks. Ang idea namin mga boss para nagkakakitaan sila, kumbagay win-win situation. Siyempre, yung cock naman natin na matanda na pinapalugon ay nagpapakitang gilas yan mga boss kung may katabi siyang babae. At ganun din, vice versa, yung babae naman na naglulugon kung may katabi siyang pogi ay syempre masigla rin yung kanyang pakiramdam. Walang matamlay sa loob ng cording area mga boss. Lahat sila masaya, nagtitilaukan at ganadong-ganado sila pagbaba ng kanilang hapunan sa umaga. Alternate mga boss yung paglalagay namin ng aming mga inahin sa cording area. Bali tandang, inahin, tandang, inahin, tandang, inahin. At pag may naririnig kayo sa inyong mga inahin mga boss na kumakakak at paglapitan nyo ay uupo na siya ng kusa, yun na po yung sign na aking hinihintay para gawin sa kanya yung tinatawag ko na final priming. Pinupurga ko ulit siya mga boss at kinongkumpleto na yung mga
vitamins and minerals na binibigay sa pamamagitan ng pagturok. Dahil ako, hindi na pa ako nagtuturok pag nag-umpisa ng mangitlog yung aking mga inahin. Ang binibigay ko na lang ay yung mga powdered supplement or oral supplement mga boss. Hinahayaan ko lang muna mga boss yung aking inahin doon sa loob ng breeding pen at inoobserbahan tuwing umaga at hapon kung talaga ba na sila ay magpapakasta na. Malalaman nyo ngayon pag kayo ay lalapit at didinan nyo yan sa kanyang likod at kusa ng uupo at saka walang tigil sa kakatatak. Pag ganyan na ang behavior ng inyong inahin mga boss, yan na yung sign na nagsasabi na kailangan nyo nang maglagay ng inyong katyaw. At take note mga boss ha, ang paglalagay ko ng aking katyaw sa loob ng breeding pen ay gabi para sa buong magdamag na magkasama sila sa roosting pool mga boss na natutulog ay magka-develop na sila at pagdating kinabukasan ay wala nang habulan na mangyayari kung talagang magpapakasta na yung inyong inahin. Itong mga inahin na ito mga boss ay nasa stage na sila for final priming. Ayan o, kompleto ng mga balahibo, mapupula na mukha at kakak na yan mga boss sa cording area. So inaasahan natin na pagkatapos yung kanilang final priming, mga 3 to 5 days ay mangingitlog na yung mga yan mga boss. Yan po ay mga edad 2 years up ha. Hindi po yan mga pullets mga boss na maagang nagpakasta. Mga inahin po yan talaga na gagamitin namin sa aming early bird breeding season. At hopefully positive ang magiging resulta dahil nasa maayos na naman silang kondisyon, lalo na ang kanilang mga balahibo at pangangatawan. Yan o, nakikita nyo naman mga boss. Itong isang inahin na to ay nangitlog na siya kahapon ng isa. Kaya pwede nang ituloy-tuloy. Ako po ay hindi eksperto, pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!